Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungang ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ang Panginoon, "Hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod?" "Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon," tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon," tugon sa kanya. "Huwag po sana kayong magagalit, magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon." Muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, "Ito na lamang po ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon," tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag,
tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong isinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Gumublimay kita niya yung hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yung mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y bininyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan, ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng Diyos, Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi
at nagsabi, "Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya." At ganito naman ang kanyang sagot sa kanyang kaibigan sa loob ng bahay, "Huwag mo na akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagat tumatanggap ang bawat nanghihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, lahat ng mga taong may pananampalataya ay nagdadasal. Hindi lamang mga Kristiyano, ang mga Muslim, nagdarasal yan. Ang mga ibang relihiyon, kamukha ng Buddhism, meron din silang prayer kay Buddha. Ang mga Shinto sa Japan, nagdadasal sila. Pagka pumapalakpak sila ng ganon, they are imploring the gods to listen to them. Pero mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kakaiba ang ating pong paraan ng pananalangin sapagkat ito ay itinuro ni Jesus. Meron akong 3 elemento na nais pagtuunan ng pansin sa ating pong pagninilay ngayong. Sa ating pong ebanghelyo, mga kapatid, narinig natin nung tinuro ni Jesus, ang panalangin sa Diyos, hindi niya sinabi na, "Diyos, sambahin nawa ang ngalan mo." Anong ginamit niya? Ama. The Jews would not dare call God their Father in their prayers. Pag nakita niyo po yung mga Hudyo, mga kapatid, kapag ka nagdadasal sila, ganun sila ng ganun, parang yuyuko-yuko. In effect, they are bowing. Nagbabaw sila. At hindi nila sinasabi ang pangalan ng Diyos. Ang ginagamit nila, pag nakita nila yung pangalan ng Diyos, ang sinasubstitute nila yung Adonai. Narinig nyo na yung Adonai, di ba? Sa mga El Shaddai. Ginagamit yung Adonai bilang substitute sa pangalan ng Diyos, sapagat para sa kanila hindi sila karapat-dapat kasi ang Diyos nandito kami. Andito ang Diyos, nandito ako sa baba. Pero si Jesus, mga kapatid, ang itinuro niya sa atin, tawagin natin ang Diyos na Ama. It is a sign of intimacy. The Lord's Prayer is a sign of intimacy. Hindi malayo, kung hindi malapit. Diyos yun. Diyos yun. Mga kapatid, sa Biblia, ipinahayag na ng Diyos ang kanyang pagnanais na maging malapit sa atin. Sa aklat ng awit ni Solomon, he is comparing himself with a lover. Hindi ba yung lover ay intimate sa kanyang beloved? Diyos yun. O bakit, Father, lalaki lang ang Diyos? No. The Lord is also comparing himself to a mother. Hindi ba may kanta tayo usually kinakanta sa patayan, hindi kita malilimutan. Malilimutan ba ng isang malilimutan ba ng isang ina ang kanyang anak na galing sa kanya? Saan galing yun? Galing yun sa aklat ni Propeta Isaías na ikinukumpara ni Jesus, ay kinukumpara ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang ina. At sa atin pong panalangin sa linggong ito na itinuro ng ating Panginoon, ikinukumpara niya ang kanyang sarili bilang Ama. Bilang malapit na Diyos, hindi malayong Diyos na nanonood lang. Kamakailan po, mga kapatid, or hindi kamakailan ito, matagal na ito, 1990s pa, may lumabas na commercial sa Channel 13. This is a religious commercial, kung matatandaan ninyo, na tinutugtog yung From a Distance. Kasi ewan ko kung naalala nyo yun,
Umaakyat si Jesus pagkatapos kinakanta yung From a Distance. Ano ba yung lyrics ng From a Distance? This was stopped by the CBCP. Pinatigil ito ng CBCP. Bakit? Kasi yung sa lyrics ng kanta, sinasabi na ang Diyos ay malayo at pinanonood lang tayo. But God is watching us from a distance. Malapit ang Diyos. Yun ang gustong ipahayag ng panalangin ito ng Ama namin. So He wants to be intimate with us. Pangalawa, mga kapatid, ang Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, sa atin pong panalangin, sinasabi natin na sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para ng sa langit. Ano ba ibig sabihin ng mga katagang ito, mga kapatid? Sambahin nawa ang ngalan mo. Ibig sabihin, kinoconsider natin ang Ama, ang Diyos na pinakamataas. At kapag sinabi natin na mapasa amin nawa ang kaharian mo, ibig sabihin, we are relinquishing every control. Bumibitaw na tayo at hinahayaan natin na ang Diyos ang kumilos. Di ba narinig nyo na ba kayong kantang Jesus Take the Wheel? May kinakanta ng mga born again yan eh. Jesus Take the Wheel. Ano ba yung gist ng kanta? Hayaan mong si Jesus ang kumilos. And in this case, hayaan mong ang Diyos Ama ang kumilos. Kapag ang isang tao, mga kapatid, ay sumuko, ano ba yung gesture na ipinapakita niya? Di ba nakaganyan siya? Bakit pinapataas ang kamay? Bakit? Kasi kapag nakaganito pa kamay mo, pwede ka pang merong gawin. You're still in control. Pero kapag nakaganito na yung kamay mo, you are relinquishing control at isinasalalay mo yung iyong sarili sa may mas kapangyarihan sa iyo. Hindi ba mga kapatid, ang mga pulis ang tawag din sa kanila may kapangyarihan. Tawagin na natin ang may kapangyarihan. Naririyan na sila. Naririyan ang mga taong labas. O tawagin na may kapangyarihan, di ba? Sino ang mas makapangyarihan sa may kapangyarihan? Ang Diyos ang makapangyarihan. We are called by the Lord's Prayer to surrender and trust in the wisdom of God. Mga kapatid, meron pong mga pagkakataon, siguro nakita nyo na ito kapag nagpunta kayo sa mga simbahan. I don't know kung meron pa ngayon, yung mga maliliit na mga pieces of paper na makikita nyo sa mga pews. Marami nito sa Baclaran, sa Quiapo, sa Santo Domingo Church. May mga makikita kayong mga maliliit na papel na nakakalat sa simbahan at nakalagay doon ay panalangin. May nakasulat na panalangin doon, sinirox ng marami. At sinabi doon sa Xerox na iyon, dasalin mo tong panalangin na to for a number of days. At kapag gumawa ka ng 100 copies at i-distribute mo, ipagkakaloob yung iyong hinihiling. Hindi po totoo yung dasal na yon. Kasi you are manipulating the will of God. Kung makabubuti sa'yo, ibibigay sa'yo. Kung nararapat sa'yo, ibibigay sa iyo. Ang mga novenas natin, mga kapatid, ay hindi isinulat para baguhin ang isip ng Diyos. Di ba tayong mga Katoliko, maraming novena. Novena sa Santo Niño, novena kay Saint Joseph, novena sa Mahal na Birhen, novena kay San Isidro. Hindi yan isinulat para baguhin ang Diyos. Isinulat yan para baguhin yung puso ng nagdadasal. Kaya paulit-ulit. Kasi we learn by repetition. Kaya po mga kapatid, kung sa tingin natin na mamamanipulate natin ang Diyos, hindi natin pwedeng magawa iyon. Ang Ama namin ay nagtuturo sa atin na isurrender lahat sa Kanya. And then lastly, mga kapatid, pagka tiningnan po natin yung Ama namin, yung mga sumusunod na panalangin are prayers of petition. Nanghihingi na tayo. Bigyan mo kami ng kakaanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. These are all prayers of petition. Ano ba yung ibig sabihin nun? Nanghihingi ka na. Nanghihingi ka na. What does the Lord want? The Lord wants us to be truthful to Him.
Kung gusto mong umiyak sa Diyos, umiyak ka sa Diyos. Kung gusto mong magtampo sa Diyos, magtampo ka sa Diyos. Kung gusto mong magsalita sa Kanya ng laman ng puso mo, pwedeng-pwede. Ginawa ni David yan, ginawa ni Job yan, ginawa ng mga propeta yan, at pwede rin nating gawin yan kasi tayo po ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag. Yun po ang sinasabi ni St. Paul sa second reading, na tayong lahat ay naging mga anak kamukha ni Jesus dahil sa atin pong binyag. Kaya pwede tayong tumawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kung hindi tayo nagiging tapat sa Diyos, hindi total yung ating pagtitiwala sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, ang mga doktrina ng simbahan. Ano ba yung mga doktrina? Mga turo. Yung mga minsang itinuturo ko sa homily. Yung mga nababasa natin sa katikisim. Yung mga tama at mali. Ang hinuhubog niyan ito. Pero yung panalangin ng Ama namin, ang hinuhubog niyan ito. Sana po mga kapatid, sabayan natin ng panalangin, pagtitiwala, at pagsuko sa Diyos ang lahat ng ating mga gagawin at ang lahat ng ating mga balakin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan ni Kristong nangako sa atin, humingi kayo at kayo bibigyan. Ang atin pong itutugon, mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Ang Simbahang Katolika, sa pamumuno ni Papa Leon, kaisa ng mga misyonerong Pilipino, naway magsikap mapalalim ang buhay panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Ang mga kabataang maraming pinagkakaabalahan, naway mag-ukol ng panahon sa pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Ang mga may sakit naway tumibay sa kanilang pananalangin habang nakikiisa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Ang panalangin nawa natin matulad sa mga may gulang na puno ng pag-asa sa kabila ng mga pasanin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin ang aming pagsamo. Makapangyarihang Diyos, ang iyong kabutihang loob ay higit pa sa aming inaasahan at sa mga pamamaraang hindi namin mauunawaan. Pakinggan mo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na nasa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.